Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Santiago, chapter 1, verse 2 to 4. Sinasabi dito ay, mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Ang Biblia ang pinakamahusay na manual ng pamumuno na nabasa ko. Ang salita ng Diyos ay puno ng mga halimbawa ng pamumuno na batay sa pananampalataya. Ang pagpupursige ni Moises, ang integridad ni Daniel, ang katapangan ni David, at ang karunungan ni Esther. Hindi pa banggitin si Jesus na siyang pinakahuling modelo ng pamumuno ay nagsisilbing walang hanggang mga halimbawa kung paano magagabayan ng pananampalataya ang mga pinuno kahit ng pinakamabigat na hamon. Bawat isa sa kanila ay hindi lamang namumuno ng may kapangyarihan at otoridad. Nanguna sila ng buong pananalig sa Diyos, ng may pagpapakumbaba at sa puso, sa paglilingkod, mga katangiang mahalaga para sa sinumang matagumpay na pinuno ngayon. Ang pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya, patay sa isang tunay na pagkaunawa kung sino siya. Gaya ng ipinahayag sa Biblia, ang pananampalataya sa Diyos ay nasasangkot ng isang intelektual na pagsasang-ayon sa mga katotohanan tungkol sa Diyos at isang pagbabago ng buhay na pag-asa sa mga katotohanan iyon. Ang pananampalataya sa Diyos ay may ilang bahagi. Una ay paniniwala na siya ay talagang umiiral. Gayunpaman, hindi sapat ang paniniwala lamang sa Diyos. Gaya ng ipiniliwanag sa Santiago chapter 2 verse 19, naniniwala rin ang mga demonyo sa pag-iiral ng Diyos matapos kilalanin na may Diyos. Ang pangalawang elemento ng pananampalataya sa Diyos ay pangako. Ang pananampalataya na hindi nagre-resulta at pagkilos ay isang patay na pananampalataya, hindi tunay na pananampalataya. Gayunpaman, kahit ang pananampalataya sa Diyos ay nag-udyok sa atin na kumilos ay hindi sapat upang ang pananampalataya sa Diyos ay maging tunay. Kailangan natin siyang tanggapin gaya ng kanyang ipinahayag ng kanyang sarili sa kasulatan. Hindi tayo pinapayagang tanggapin ang mga katangian ng Diyos na mas gusto natin, tanggihan ng hindi natin gusto. Kung hindi natin tinatanggap ang Diyos bilang siya, kung gayon tayo ay naglalagay ng ating pananampalataya sa isang huwad na Diyos na tayo mismo ang gumagawa. Karamihan sa relihiyon ay eksaktong gumagawa ito. Ngunit ang anumang relihiyon na hindi batay sa Biblia ay isang disenyong relihiyon na may isang Diyos na taga-disenyo. Upang maging tunay ang pananampalataya sa Diyos, dapat itong nakabatay sa tunay na Diyos. Halimbawa, ang Diyos ng Biblia ay tatlong isa. Kaya ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay dapat tanggapin ang pagka-Diyos at personalidad ng Anak at ng Espiritu Santo, gayon din ng Ama. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.